Maaring ito na ang pinakamahalagang sandali sa digmaan sa Ukraine. Sa gitna ng lahat ng mga pakana ni Putin at ng kanyang mga pagtatangkang hatiin ang NATO at pigilan ng Ukraine na makuha ang kailangan nito para ipagtanggol ang sarili, gumawa lang ang NATO ng isang napakalaking hakbang. Isang triple whammy ng mga desisyon ang naglagay sa Ukraine sa bingit ng tagumpay. Ngayon, kinakaharap ni Putin ang kanyang pinakamalalang bangungot. Sinubukan niyang maghasik ng pagkakawatak-watak, ngunit lalong tumibay ang pagkakaisa ng NATO at lakas ng Ukraine. Habang unti-unting nawawala ang mga plano niya para sa 2026. Noong Hulyo 7, nagsimula ang summit ng NATO sa Ankara. Maraming haka-haka tungkol sa kung ano ang magiging desisyon ng NATO habang nagtipon ang mga miyembro nito upang ilahad ang kanilang mga pinakabagong plano para palakasin ang alyansang pandepensa at tiyaking magkakaroon ng sapat na suporta ang Ukraine upang ipagpatuloy ang paglaban sa Russia. Ngunit ang summit na ito ay hindi lang laban kay Putin. Naghatid ang mga miyembro ng NATO ng 3 sunod-sunod na desisyon na nagdulot ng matinding pagkabigla sa Kremlin. Walang ibang igit na makakaramdam ng tindi ng mga dagok na yon kundi si Vladimir Putin, na napilitang manood habang nagbago ang takbo ng digmaan sa Ukraine. Uumpisahan natin sa pinakamahalagang hakbang ng NATO kamakailan. Nagpangakong malaking tulong para sa Ukraine. Pinakamalaking balita mula Ankara. Nagsama ang mga NATO member sa Europa at Canada upang magbigay ng halos $80 bilyong na suportang militar sa Ukraine, pagsapit ng 2026. May mga usapan na tungkol dito bago ang summit at tinupad ito ng NATO. Pero lalo pa nila itong pinalaki. Hindi lang $80 bilyong ang ipinangako ng NATO para sa 2026. Sinabi rin nila na pananatiliin nila ang kaparehong antas ng suportang militar sa 2027. Ibig sabihin, umalis ang Ukraine mula Ankara. Dala ang 2 taong pangakong tulong militar na nagkakahalaga ng $160 bilyong. At lahat ng ito ay nagmumula sa 31 miyembro ng NATO, partikular na hindi kasali ang US. Pero may kondisyon, hindi lahat ay bagong pondo. Itinuro ng Kyiv Post na ang $160 bilyong na pangako ay konektado sa $103 bilyong na pautang na inilaan ng European Union o EU para suportahan ng Ukraine sa 2026 at 2027. Gayunpaman, kakailanganin pa rin ng karagdagang pondo dahil hindi sapat ang mga kasalukuyang programa para matugunan ang buong halaga. At ang tanging hadlang na lang ngayon ay kailangang pagdesisyonan ng NATO kung magkano ang ibibigay ng bawat miyembro nito para sa napakalaking tulong. Kailangan ito ng Ukraine. Baka higit pa sa akala mo. Maraming nabanggit tungkol sa problemang pinansyal ng Russia na dulot ng digmaan ni Putin. Gumawa kami ng ilang video kung paanong nasa bingit ng pagbagsak sa pananalapi ang Russia. Gayunpaman, hindi rin maganda ang kalagayang pang-ekonomiya ng Ukraine. Hindi na nakakagulat. Mahirap talaga para sa kahit anong bansa matapos ang 4 na taong digmaan. Sa isang artikulo noong Marso, sinabi ng BBC na ang Ukraine ay may budget na $112 bilyong para sa 2026 at 60 bilyon nito ay para sa digmaan. Ang malaking problema ng Ukraine dito ay ang budget na ginawa nila ay nag-iwan sa kanila ng kakulangan na $45 bilyong. Ang bagong hakbang ng NATO ay sinasagot ang kakulangan at sobra pa at nagbibigay daan sa Ukraine na makapag-focus sa mamamayan at makabuo ng safety net kung tatagal pa ang digmaan hanggang 2028 o lampas pa. Sa parehong buwan na inilathala ng BBC ang kanilang ulat, sinabi ng Bloomberg na nanganganib maubusan ng pera ang Ukraine pagsapit ng katapusan ng Hunyo. At isa sa pinakamalaking panganib ay ang posibilidad na bawiin ang tulong na ipinagkakaloob. Alam na natin ngayon na hindi naubos ang pinagkukunan ng Ukraine. Tinangganan ng Hungary ang beto sa EU loan matapos mapaalis si Viktor Orban at bigyan ng palugit ang Ukraine. Higit pa sa palugit, sa katunayan, may 2 taong pangako na ang Ukraine para sa bilyon-bilyong na kailangan nito para punduhan ang kanilang laban. Dahil nagbigay na ang NATO ng pinakamalinaw na senyales na susuportahan nila ang Ukraine sa matagalang panahon. Nasa bingit na ng sarili nitong pinansyal na bangin ang Ukraine. Inila ng NATO ang Ukraine mula sa bingit. Nasa bingit pa rin ng Rusya at wala nang darating na tulong para kay Putin. Alam natin kung ano nang iisipin ni Putin pagkatapos nito. Kailangan kumilos agad ang Rusya para mabago ang takbo ng mga pangyayari sa 2026. At ang pinakamabisang paraan ay maglunsad ng mas maraming misil laban sa Ukraine
kaysa kailanman. Dito napapasok ang pangalawang malaking dagok ng Ankara sa Rusya. Bibigyan ng US ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng sarili nitong mga Patriot missile. Pagdating ng koponan ng Ukraine sa Ankara, ang pinakaapurahang hiling nila ay mas maraming air defense missile, lalo na ang napakaraming Patriot interceptor. Ang banta ng mga ballistic missile ng Rusya ay pangunahing kalamangan laban sa Ukraine, at ang kakulangan ng Patriot interceptor ay nagpapahintulot sa Rusya na magdulot ng mas malaking pinsala kaysa kailanman. Bagamat may duda sa dedikasyon ng US sa Ukraine dahil di ito kasama sa pondo na ibigay ng Administrasyong Trump ang kailangan ng Ukraine, hindi magpapadala ang US ng dagdag na mga Patriot missile, bagkus binibigyan nila ang Ukraine ng mas mahalagang pagkakataong gumawa mismo ng mga Patriot missile. Sa press conference kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky, sinabi ni Pangulong Donald Trump, ibibigay namin sa kanila ang karapatang gumawa ng mga Patriot at ituturo kung paano. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakapagreklamo na hindi namin sila binibigyan ng sapat. Kayo na mismo ang gagawa para sa inyo. Bagamat may bahid ng kaunting insulto ang pahayag, siguradong magiging magandang balita ito para sa buong Ukraine. Dati, US lang ang nagbigay lisensya sa Alemanya at Hapon para gumawa ng Patriot missiles. Mapapasama ang Ukraine sa isang napaka-eksklusibong listahan. Pero ito ay isang listahan na talagang kailangang mapasukan ng Ukraine. Binigyan diin ni Zelensky bago ang Ankara Summit na pangunahing prioridad ng Ukraine ang mas maraming air defense missiles. Hayaan namin ng iba, pero sa air defenses, kailangan namin ang determinasyon ng mga kaalyado, dagdag ni Zelensky. Kahit hindi umalis ang Ukraine sa Ankara na may pangakong madaragdagan ang padala ng mga Patriot interceptor mula Ankara, ang ganitong do-it-yourself na ugali ay maaring makabuti sa kanila. Nabuo ng Ukraine ang isang kahangahangang industriyang pandepensa mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Sa 2026 tinatayang aabot sa $55 bilyong ang kapasidad sa produksyon ng industriyang iyon. 55 beses na mas malaki kaysa noong sinalakay ni Putin ang bansa. May pasilidad ang Ukraine para gumawa ng Patriot missile. May pahintulot na ito at ayon kay Trump, makakatanggap ito ng gabay mula US para mapabilis ang proseso ng paggawa. Bakit ito isang malaking panalo para sa Ukraine? Kailangan lang nating tingnan ang pag-atake ng missile at drone na inilunsad ng Russia laban sa Ukraine noong gabi ng Hulyo 6 para makuha ang sagot sa tanong na yan. Sa pag-atake, hindi na-intercept ng Ukraine ang 23 Iskander-M missiles ng Russia, ayon sa Bloomberg. Ayon sa ulat, 6 na Zircon at Onyx missiles ang nakalusot sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Dahil paubos ang Patriot interceptor ng Ukraine, bumaba ang pagharang nila sa Iskander missile ngayong 2026. Sa simula ng taon, humaharang ang Ukraine ng halos 80% ng mga missile na yon. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo, bumagsak ang rate ng pagharang nila sa mas mababa sa 40%. Maliban sa maikling panahon na muling umakyat sa itaas ng porsyentong iyon, patuloy nang bumaba ang rate mula nun. Kung makakagawa ang Ukraine ng sarili nitong mga Patriot interceptor, mapapanatili nitong sapat ang kanilang depensa sa himpapawid at magiging mas hindi epektibo ang mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid. Gayunpaman, may kondisyon din dito. Oras. May tanong pa rin kung gaano kabilis makakapagsimulang gumawa ng Patriot interceptor ang Ukraine. Huwag na nating pag-usapan ang paggawa ng mga ito sa dami na kailangan para epektibong mapigilan ang mga ballistic missile blitz ng Russia. Naniwala si Trump na mabilis matututo ang Ukraine kapag ipinakita ng US kung paano gawin ito. Pero based sa dating mga lisensya, pwedeng tumagal ito. Sabi ng Defense Express, inabot ng 2 taon bago napagana ng Japan ang produksyon ng Patriot. Nakatakdang mag-deliver ang Germany ng unang Patriot missiles sa 2027 matapos maitayo ang linya ng produksyon noong 2024. Maaring abutin ng ilang taon ang proyektong ito para sa Ukraine. Wala naman sa mga bansang may lisensya ang direktang inaatake ngayon. Mas mataas ang motibasyon ng Ukraine kaysa Japan o Germany na agad patakbuhin ang produksyon at ipinakita nitong mabilis itong gumawa ng precision weapon mula ideya hanggang mass production. Gayunpaman, maaaring abutin ng ilang taon bago tunay na maramdaman ng Ukraine ang mga benepisyo ng desisyong ito.
Kakailanganin ng Ukraine ang tulong ng mga kasosyo nito sa NATO na magbigay ng mga Patriot Interceptor habang inaayos pa nila ang kanilang sistema. Gayunpaman, nakikita natin dito ang isang mahalagang unang hakbang ng Ukraine sa pagpapalakas ng kanilang depensa sa himpapawid laban sa banta ng mga ballistic missile ng Russia. Ngayon, punta tayo sa ikatlong malaking dagok ng Ankara sa Russia. Gumawa ang NATO ng isa pang malaking hakbang na mas lalong isinama ang Ukraine sa kapaligirang pangsiguridad ng Europa kaysa dati. Bago namin ibunyag ang hakbang na yon, narito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-ring ang notification bell para lagi mong makita ang mga susunod naming palabas. Ang huling hakbang na ginawa ng NATO sa Ankara ay mas tungkol sa pagpapadala ng mensaheng politikal kaysa sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine. Pero ito ay isang senyales na ayaw makita ni Putin. Sama-samang idineklara ng NATO ng Ukraine ay tagapag-ambag sa seguridad ng Euro-Atlantic na rehiyon. Mukhang maliit na bagay lang ito sa unang tingin. Matagal nang hawak ng Ukraine ang posisyong ito. Lalo na't bumubuo ito ng mga pakikipagtulungang pandepensa sa buong Europa at pangunahing bansa sa paggawa ng mga drone. Mahalaga pa rin ang mga salitang tagapag-ambag sa seguridad. Bakit? Napakamaingat ng NATO sa wikang ginagamit nito. At ang partikular na terminong ito ay karaniwang ginagamit lamang kapag sinusuri ng organisasyon kung maaring maging miyembro ng NATO ang isang bansa. Nakikita natin sa NATO ang pinakamalakas na pahiwatig na isinasaalang-alang ang Ukraine bilang miyembro. Hindi ibig sabihin agad-agad magiging miyembro ng NATO ang Ukraine dahil marami pa ring tumututol, lalo na't may digmaan pa kontra Russia. May dahilan ang pagtutol dito. Kung miyembro na ang Ukraine, tiyak na mauuwi ito sa pagpapatupad ng Artikulo 5 dahil sa pananakop ng Russia at madadamay ang ibang NATO members sa digmaan ni Putin. Delikado ang pagiging miyembro ngayon at ayaw itong isugal ng NATO dahil baka magdulot ito ng tuluyang pagkawala ng kontrol ni Putin. Gayunpaman, ang paggamit ng terminong ito ay isang matibay na pahiwatig na ipinaparating sa leader ng Russia. Kinilala rin nito ang argumento ni Zelensky para sa pagsali ng Ukraine sa NATO bago ang summit sa Ankara. Naniniwala ka ba na dapat iwan sa labas ng NATO isang bansa at mga tao na may ganitong antas ng kakayahan sa depensa? Tanong ni Zelensky. Dagdag pa niya, kung mayroon na tayong mga kakayahang ito, kung marunong nang lumaban ang mga Ukrainians ng ganito, may saysay na maging bahagi ang mga kakayahang ito ng kolektibong depensa ng alyansa. Mas lalo tayong lalakas dahil dito. May punto si Zelensky. Marami pang dapat isaalang-alang bukod sa lakas ng Ukraine. Kinilalahan ng NATO ang parehong argumento at tinukoy ang Ukraine bilang tagapag-ambag sa seguridad, senyales na maaring isama ang Ukraine sa NATO pagkatapos ng digmaan. Nakakabahala para kay Putin dahil senyales ito na naniniwala ang NATO na mananalo ang Ukraine sa digmaan, na magpapadali sa pagiging miyembro nito. Ang nasasaksihan natin dito ay isang tunay na mapagpasyang sandali sa digmaan sa Ukraine. Nagpapadala ang NATO ng matibay na senyales ng suporta sa Ukraine sa matagal na panahon, at mahalaga ito sa isang simpleng dahilan. Sampal ito sa estratehiya ni Putin na hatiin ang NATO para mapasakamay ng Russia ang Ukraine. Hindi itinago ng Pangulo ng Russia ang estratehiya niya sa NATO. Layunin niyang magdulot ng pagkakawatak-watak. Habang mas maraming hidwaan sa loob ng NATO, mas mabagal ang desisyon ng organisasyon at mas marami pang oras si Putin para sa gusto niya. Ayon sa The Hill, nakikita ni Putin na ang pagkakawatak-watak ang tanging paraan para matalo ng Russia ang NATO. Sa konbensyonal na laban ng militar, kayang daigin ng buong puwersa ng NATO ang Russia. Ang direktang digmaan, bagamat posible, ay maaring magdulot ng katapusan para sa Russia. Kaya mas mabuting subukan na tapusin ng NATO hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga binhi ng pagkakawatak-watak. Ang suporta para sa Ukraine ay matagal ng isa sa mga bining yon. Ang pagsubok ng Russia na manipulahin ang US mula nang maging presidente si Trump ay isa sa kanilang taktika, at tiyak matutuwa siya sa pagkondena ni Trump sa NATO sa nakalipas na ilang taon. Hindi ron natapos ang pagkondena. Sa parehong kumperensya sa Ankara kung saan sinabi ni Trump na magbibigay ang US ng lisensya para sa mga Patriot missile, tinawag din niya ang Spain na walang pag-asa at masamang kaalyado sa NATO. Mukhang dahil ito sa pagtanggi ng Spain
na ipagamit sa US ang mga base militar nila para sa Operation Epic Fury. Ipinapakita nitong may pagkakataon si Putin na samantalahin sa loob ng NATO. Sinusubukan ni Putin gawing alanganin ang NATO. May pangamba na magplano ang Russia ng aksyong militar sa Baltic o Poland. At mahalaga ang pagkakabahabahagi na itinutulak ni Putin. Ang aksyon ng NATO sa Ankara, lalo na sa suporta sa Ukraine, ay nagpadala ng mensahe kay Putin. Pagkakabahabahagi? Anong pagkakabahabahagi? Sa usapin ng Ukraine, ipinapakita ng NATO ang mismong nagkakaisang tindig na ayaw makita ni Putin. Hindi nagbigay ng pinansyal na tulong ang US, pero nagbigay sila ng lisensya ng Patriot. Ang posibilidad ng Ukraine na maging NATO member ay malaking sagabal sa plano ni Putin na paghiwa-hiwalayin ng NATO at ma-isolate ang Ukraine. Pumalpak ang mga planong pinag-isipan ni Putin. Mahaladang senyales mula sa NATO, lalo na ang kasunduang Patriot, ang nagpapakitang nirerespeto at itinuturing ng mahalagang katu ang Ukraine. Hindi lang paggawa ng misil ang saklaw ng kasunduang iyon. Pinaniniwala nitong may kakayahan ang Ukraine na gumawa ng misil na hindi naman totoo bago salakayin ni Putin. Hindi masaya si Putin dito at kung gusto mo ng patunay, pakinggan lang ang sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin pagkatapos ng nangyari sa Ankara. Tinawag ni Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry na kalunos-lunos at irresponsable ang naging resulta sa Ankara at mga desisyon ng NATO. Hindi yon matinding pagkondena, kundi takot ng Kremlin na binibigyang boses. Siyempre, ito ay kalunos-lunos para sa Russia. Ibinigay lang ng NATO sa Ukraine ang susi sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ito ay popunduhan ng hindi bababa sa susunod na 2 taon. Bukod pa sa lahat ng iba pa. Binatikos ni NATO Secretary General Mark Rutte ang pahayag ng Russia na nabubulok ang NATO dahil sa panloob na debat na dulot ng mga taktika ng pagkakabahabahagi ng Russia. Ayon kay Rutte, hindi kahinaan ang debat, kundi bahagi ng gumaganang demokrasya. Isang bagay na hindi alam ni Putin. Pero mas kinatakutan ng Russia pagkatapos ng Ankara ang pagbabago sa pulisya ng NATO. Sa Ankara, sinabi ng NATO sa Russia na hindi na nila layunin pamahalaan lang ang krisis sa Ukraine. Pinopundohan ng NATO ang tagumpay ng Ukraine na tingin nitong hindi na maiiwasan habang humihina ang hukbo ng Russia. At dinadala ni Putin ang bansa sa ekonomikong pagkalugmok. Hindi ito tungkol sa kaligtasan sa digmaan, kundi sa panalo. Ginamit ng NATO ang krisis para tapusin ang agresyon ng Russia ng tuluyan. Wala sa mga ito ang nangyari ayon sa plano ni Putin. Positibo niyang tinanggap ang pahayag ng US na babawasan ang depensa nito sa Europa. Sa halip, nakakuha siya ng pangako mula sa mga kasaping Europeo ng NATO. Kasama ang Canada na lalong susuportahan ng Ukraine at magiging mas matibay na kalaban ng Russia kumpara bago lusubin ni Putin ang Ukraine. May aspeto sa lahat ng ito ng paglayo ng Europa sa US. Maaring magpatuloy ng walang hanggan ang debat kung mabuti o masama ito. Pero ang isang bagay na ibig sabihin ng paghiwalay na ito ay kailangan maging mas malakas ang Europa bilang isang kolektibo. Ang Europang mas direktang banta sa Rusya, inhal sa lapit nito kumpara sa US. Ang pangakong tulong na ito ay nagpapakita kung paano ipinapakita ng Europa ang lakas ng ekonomiya nito at ang lakas na yon ay hindi pa nga nagagamit ng lubos sa buong potensyal nito. Nababahala si Putin dahil umabot na sa hangganan ang kakayahan sa pananalapi ng Rusya. Mas masama pa para sa lider ng Rusya dahil hindi lang one-way ang suporta sa Ukraine. Ito ay integrasyon. Kasing halaga ng Ukraine sa NATO bilang defense partner, gaya ng halaga ng NATO sa Ukraine, lalo na sa mga drone. Plano ng NATO na panalunin ang Ukraine na yon upang maging mas malaking banta ang NATO sa Rusya sa hinaharap. Nangako ang mga miyembro ng NATO na maglaan ng 5% ng kanilang GDP taon-taon para sa depensa pagdating ng 2035. Nakikita natin na maraming kasunduan sa depensa ang nabubuo sa buong Europa at marami sa mga ito ay may kinalaman sa Ukraine. Plano ni Putin na hatiin ang kontinente, pero ang nagawa lang niya ay nakalika ng isang halimaw na buong bigat na sumusuporta sa Ukraine na hindi inaasahan ng Russia. Nagulat ang Russia matapos ang summit sa Ankara.
Dapat hindi sila nagulat kasi ilang linggo nang kumakalat ang chismis sa plano ng NATO at naibalita na rin namin ito. Sa video namin, ipinaliwanag namin kung paano lagpas sa hinihingi ng Ukraine ang 80 bilyong dolyar na pangako ng NATO at bakit mahalagang agad dumating ang pera. Kung gusto mong malaman pa, itigil mo muna at panuorin ang video para maintindihan ang kahalagahan ng ginagawa ng NATO para sa Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para mapanood pa ang The Military Show at aming pagsusuri sa mga bagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood!